So yung sprocket pala natin mga boss. So hindi siya kasya. So ayan yung butas. Hello mga boss. So for today's video mga boss is magpapalitan tayo ng small hub dito sa alaga nating si Toryok mga boss. So ito yung setup natin mga boss. So itong hub kasi natin nang gamit dito sa likod mga boss. So ayan, kung nakita nyo is stock ng Raider lang to. So gusto natin mga boss na patindigin yung motor natin. So papalitan na natin to mga boss ng Motaro ata yung brand nito mga boss. Motaro, and then pakita ko muna sa inyo yung carton niya. Ito yung carton niya mga boss. Motaro yung brand. Meron talaga siyang nakatatak dito sa mismong hub niya. Then meron na siyang kasamang bearing, and then spacer. And then ibang parts mga boss. Yung laglag. So ito yung kasama niya mga boss. Ito yung adapter natin sa disc mga boss. Kung gusto nating kung sasayad yung caliper caliper natin, so ito yung adapter natin. Pwede din kung hindi na natin gamitan ng adapter. Then meron din siyang spacer. And then ang gamitin nating spoke mga boss, itong Takasago na brand yan. So first time ko pa itong gumamit ng Takasago mga boss. So testingan natin to kung goods ba to gamitin. Kasi yung gamit ang spoke ngayon mga boss is Yagoso na PK lang. So ayan, kapag palaging umulan is issue talaga is ayan, kinalawang na. So sobrang bati tingnan mga boss, pati dito sa front mga boss. Yan kinalawang na. So yung dalawang binili nating spoke mga boss, so yung isa is para dito sa front natin. Pero isasunod na lang natin to mga boss. Ang unahin na natin is itong sa likod. Dahil wala na tayong oras. So itong sa likod muna yung pa-align natin. Ito. Tanggalin muna natin yung gulong mga boss. And then ito, grinderin na lang natin to. Shoutout sa mga tropa natin, no? Mga pugi. Dito na yung hub mga boss. So, una natin ipasok mga boss itong para sa loob. So di natin ikabit lahat yung spoke para hindi tayo mahirapan. So simbolin muna natin bago natin ikabit dito sa rims natin mga boss. So, tayo lang yung mag-a-assemble. Gago! Tapos na mga boss. So yung inuna kong kinabit dito sa hub natin is yung paloob. So mamaya na natin kabit yung spoke na palabas. So yun mga boss, so tapos na pala natin na kabit yung dito sa loob. So ang isunod nating ikabit mga boss, yung dito na sa palabas. So ito yung mga spoke natin. So symbol natin ulit. Yan. Ganito lang sa pag-assemble mga boss para hindi kayo mahirapan. Hindi nyo ikabit lahat yung spoke dito sa hub para hindi na masyadong puti mga boss. So ito na siya mga boss, ng rims natin. So tapos natin assemble. So ipaalan muna natin to sa tropa natin mga boss bago natin ikabit sa motor natin. Yan. So ayan yung rims natin mga boss, sobrang linis na. So align na talaga lang kulang dito mga boss dahil wala pa tayong aligner. So baka sa mga boss is makabili na tayo ng aligner dito
para pag magpapalit tayo ng rim sets is tayo na lang yung mag-align. So wala pa kasi tayong budget mga boss. So kaya magpa-align muna tayo sa tropa natin ngayon. Peace! So yun na nga mga boss, biyahe muna tayo dahil pupunta muna tayo sa shop sa tropa natin. Kaya yun, buti na lang nadaanan tayo ni tropa, kaya yan, sumakay na lang ako. Yun na nga mga boss, hindi nagtagal, dumating na din tayo sa shop. So yan, inalay natin tropa. So malapit na yan matapos mga boss. Ayan, parang umiyak na si tropa dahil sobrang hindi basic lang talaga mag-align mga boss. Kaya humanap talaga tayo ng paraan mga boss na makabili tayo ng ating sariling aligner mga boss. So yun na nga mga boss, dahil natapos na pauwi na din kami. So sobrang dali lang talaga mga boss. At lalo na mga boss dahil yung tropa natin sobrang palakas magpatakbo ng motor. Ito na yung rims natin mga boss. Tapos na align. Then gulong na lang yung kabit natin. Ito yung gulong. Yan, kabit natin. So ito na pa pala yung ating hub mga boss. And then ang kabit na lang natin dito yung sprocket. So yung sprocket pala natin mga boss. So hindi siya kasya. So yan yung butas. So buti na lang yung hub natin is meron na siyang free na adapter para sa sprocket natin, kasi pang wave kasi itong sprocket mga boss, pang wave 100 ata to, kaya medyo maliit lang yung butas, hindi katulad ng Raider talaga na medyo malayo. So buti na lang mga boss, may gagamit din natin tong adapter na to. So ito lang muna yung gamitin natin. Ayan. So maghanap na lang tayo ng disc bolt mga boss na kasya dito, bali 4. So bago natin ikabit tong sprocket. Yan, ito yung sprocket mga boss. Kasya din yung butas. So maghanap na ako ng bolt mga boss. So yun mga boss. So itong sprocket natin mga boss, hindi na lang natin to gagamitin kasi buti na lang meron tayong sprocket na kasya dito sa hub natin. Kasi ito kasi mga boss is sobrang gawat pala talaga tayo ng paraan dyan para makabit natin. So bale kasi kapag ito yung gamitin natin mga boss, tong CNC sprocket natin, wala tayong mahanap na bolt na para kasya talaga dito. So ayan, medyo malaki lang yung ulo. Kaya butin lang meron tayong sprocket na plug and play mga boss. So ito na lang yung gamitin natin. Ito salpak na to mga boss. Then yan, sobrang kasya talaga sa butas. Ito kasi mga boss is medyo malaki lang yung butas dito. So hindi na lang natin to gagamitin. Ito na lang. Kaso 38 to mga boss. 36. Medyo palya to ng konti. Hindi kagaya dito, nagigil talaga yung makina. Kasi 41. 43 at sana yung hanapin natin na sprocket dito. Kasi stock lang yung makina natin mga boss. So wala tayong ibang magawa mga boss. So ito na lang yung gagamitin muna natin. Pagsamantala na lang muna. So ito na pa yung hub natin mga boss. So install na natin to dito sa swing arm natin. So bale wala pala muna tayong preno dito sa likod mga boss, dahil tong natin this. So ito kasing adapter natin mga boss, so pang wave tong adapter natin. Tapos itong disc natin mga boss, wala pa kasi tayong disc na pang XRM talaga na 4 yung lagayan ng bolt dito. So ang gagawin na lang natin dito mga boss is mag-brake muna tayo. So wala muna tayong preno sa likod. Pagsamantala na lang mga boss. And then yung sprocket na nakakabit natin is 36. So ayan, sobrang liit. So mahirapan talaga yung makina natin dito mga boss. So magputol na lang tayo ng kadena. So ikabit muna na natin to mga boss para malaman na natin kung ilang tango ng kadena puputulin natin. So yun. So magputol na lang tayo sa kadena natin mga boss. Medyo mahaba talaga yung mapuputulan natin dito. So bali dito tayo magputol mga boss. Bali 3 yung makuha natin. Ayan mga boss, tinatawanan pa ako ng putang tropa natin. Itango daw.
So ito na pala yung rims natin sa likod mga boss. Ayan. Sobrang goods naman yung ikot ng gulong. So ang problema lang dito mga boss, wala muna tayong brake dito sa likod. So baka next week mga boss mag-order na tayo ng disc dito para makabit na din natin tong ating caliper. So kinuha ko na lang yung caliper natin mga boss at itong brake pump natin para hindi na din sa gabal. So yan, naka-pipe tayo mga boss. So goods naman siya tingnan mga boss, sobrang linis. Parang hawan-hawan talaga tingnan mga boss kapag walang brake tayo sa likod. Pero hindi tayo safe dito mga boss dahil mahilig tayo sa waswas tapos walang brake yung motor natin sa likod. So goods naman yung brake natin sa harap mga boss dahil 4-pot na caliper kahit di yan oreg. So fake lang yan mga boss pero goods na yan. So yun lang mga boss, abang-abang na lang sa next week mga boss, next vlog din natin kabitan natin yan ng disc dito sa likod. So yan. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga boss, and then abang-abang na lang sa ating next video about sa motor natin. Ayan, marami pang kulang. So balak na din natin mga boss na magpalit pa tayo ng bagong pipe na 63, yung usong-uso ngayon mga boss. And then papalitan din natin yan ng rim set mga boss na Takasago yung brand kasi balak tayo na magpalit ng concept kasi pang street bike tong rims natin mga boss. And then yung swing arm natin yan pang Malaysian. So balak ko mga boss na mag Malaysian drag bike concept. So Motaro yung Takasago yung brand ng rim set. So magpalit tayo. So abang-abang lang talaga sa next video mga boss. And then huwag niyong kalimutan mga boss pag-support sa ating channel, magitan ng like and subscribe mga boss. So yun lang, ride safe palagi.